After graduating high school, my mind went blank sa kung ano yung pwede kong gawin sa vacation days ko before college. Kasi syempre, usually we plan to be productive, like doing all sorts of stuff, like self-care, doing new things, etc. And honestly speaking, after doing what I used to do, na-realize ko na halapang third day pa lang pala ng bakasyon ko. Almost 3 months yung allotted time sa bakasyon ko dahil kaya, nag-isip ako ng mga pwede kong paglibangan. Nag-rewatch na nga ako ng ibang dramas, pero hindi pa rin siya enough. Kaya I scroll on TikTok and find something na pwede kong gawin for the entire July plan. Kasi nga, I plan na for July, I can do anything. Humilata kung ano-ano. Tapos for August, I should do self-care, exercise, etc. Tapos sa September, bala ko dun mag-advance reading. Kasi kailangan nga daw yun. And knowing na I am overthinker, I should really think na I should do this kasi kahit tinatamad ako, need ko pa rin siya talaga. Lalo na ayoko namang pag-iwanan sa college. Tsaka maganda rin yun na nagkaka-insight tayo sa dusang mangyayari sa atin. And nakakatuwa nga kasi yung mga sunbanim namin, ang babait nila, nagbigay sila ng reviewer, tsaka tips. And nakita ko yung hirap na dinadanas nila dito sa course na to. Kaya, kailangan ko talaga ihanda yung sarili ko. So, going back to what we planned for July, ayun nga, bumili ako ng pagkakaabalahan and na-spoil na naman kayo obviously. And yes, it was this diamond painting na One Piece version because I really love this anime and it touches my heart na nandyan pa si Mary. And to finish this, it cost me like a week. Pero putol-putol yon. Siguro kung robot kayo, kaya nyo siyang tapusin ng 2 days. Tsaka kung marami kayong equipment. Tapos, I also bought 3-number painting, pero binenta ko yung isa sa pinsan ko. Madali siyang gawin, pero it's better siguro kung meron kayo nung easel. Kasi sobrang sakit niya sa likod, be. Kaya nga tapusin nyo ng isang araw, kasi 5 days ko natapos. Kasi need ko talaga ipahinga yung likod kong pang matanda. Tapos, after nun, nag-attempt na ako magkulay ng buhok ko, na matagal ko nang pinaplano dahil sa TikTok filter na yan. Kaso, nag-fail yung una kong attempt. Sa pangalawa naman, ayun, nagkakulay naman siya kahit hindi pantay. Hayaan na natin. And after nun, ang binili ko naman is yung 17 na diamond painting. Opo, na-spoil na po kayo dahil nasa painting pa lang yung video. Natatawa nga ako kasi nung natapos ko yung diamond painting na to, hindi ko na ma-identify kung sino-sino sila doon. Yung bias ko lang yung maalala ko, pero mahal ko po talaga sila genuinely. And I'm hoping na makapunta ako sa concert. Di ko lang pera. Pero ano nga ba ang pinupunto ng mga pinagsasabi ko ngayon, di ba? What I am trying to say is wag nyo gawin to. Ang sakit lang talaga niya sa likod. Pero ang dami ko talaga na-realize. Every day, every experience na naranasan ko. Even though nasa bahay lang ako. Madalas, parang ang dami kong learning. Namumulat na ako sa kung anong pwedeng mangyari sa college life ko. Nakikita ko na agad yung hirap kapag nasa dorm ka na. Like, di pa nga ako nasa dorm. Parang natatakot na ako, be. Pero buti nga may kakilala ako dun. Everything really goes through a process. Like the art that I have done. The accomplishments I've acquired. The experiences that had taught me, and etc. And it's sad lang na I don't really trust myself too much. At all. Siguro dahil hindi ko na feel na deserve ko minsan. Or dahil siguro hindi sapat yung sufferings na nararanasan ko. Kumbaga parang I always invalidate my feelings whenever I feel that many people have the worst experience than mine. Kaya hindi ko pa makita yung sarili ko na nagsasucceed. Kasi siguro nga kulang pa ako sa love for myself and I hope na bumalik yung love na yun when I go through college. And hopefully, ganahan sana ako sa pag-aaral for accounting kasi like sobrang daming threat na nakikita ko lagi. It was all over my For You page and I was afraid of failing this kasi nga parang ang dami nang umaasa sa akin. Parang as a consistent honor, sarili ko na rin na may pressure sa akin. Kaya lalo na ngayon na ang hirap kasi I don't even have the passion on anything. That's why I'm still undecided sa best course para sa akin. Ako nga lang ata yung magbibisak na walang interest dito eh. Kaya paano ko kaya makakaya to? Alam, hindi na talaga ako maasa eh. Gusto ko lang makagraduate talaga po. And one thing I also realized
with what I'm doing is we all go through a process of elimination wherein we try to seek for new hobbies to unleash our talent. Isa to sa mga problema ko kasi hindi ko pa talaga nahanap yung hidden talent ko eh. Feel ko wala talaga eh. Kaya unfortunately, sa una lang ako nag-e-enjoy dito sa ginagawa ko kasi sobrang sakit niya talaga sa katawan. Pero at the end of the day, ang sarap tignan na I did it. Mafe-feel mo na worth it yung product kasi galing sa effort mo mismo. And kahit this is a hobby that I can only enjoy sometimes, I cherish this moment a lot. And one last thing I've learned is I really need to be independent. Sinanay ko ata yung sarili ko lagi na may kasama nung high school and I've been contented with them. Kaya medyo afraid ako na hindi ko truly ma-open yung heart ko for people here in college kasi my high school friends really set the standard. Our last school year was really superb. Like, hindi ako nag-exaggerate. Sobrang saya niya talaga. Ang daming nangyari. Like, almost every day is a memorable day. And sobrang grateful ako. Siguro kung hindi nga nagka-pandemic, mas naging close siguro kami sa isa't isa. Pero I'm not complaining sa kung anong meron kami ngayon. I just can't let them go and I hope that they felt the same way. Kasi sobrang tinitreasure ko talaga yung mga friendships ko kaysa sa sarili ko. Sad but true. So, ayun guys. Sorry nga pala masyado magulo yung video. I really hope na balikan ko to and mas madami pa ako ma-realize. And one thing I know is BSA will really humble me. Kaya wish me luck sa college. Adios.